Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Till Death na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Si Emma ay nakatingin sa labas ng bintana sa lungsod habang ibinahagi ni Tom na siya ang nasa isip niya. Sabay silang umiinom at ipinahayag niya ang kanyang malalim na damdamin para sa kanya, ngunit iginiit nito na hindi niya maipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pakiusap ni Tom, tinapos ni Emma ang kanilang pag-iibigan. Sa pag-alis niya, hiniling niya na makita siya sa huling pagkakataon sa susunod na araw. Ngunit tumanggi siya dahil anibersaryo niya ito. Kinabukasan, pumasok si Emma sa isang gusali ng opisina at dumiretso sa opisina ng kanyang asawa. Inaabot siya ng kanyang katulong ng mga bulaklak at binabati siya ng maligayang anibersaryo. Sa loob, nakita niya ang isang file sa mesa na binuksan niya upang matuklasan ang isang larawan ng lalaking nagnakaw at umatake sa kanya. Nag-flashback siya sa pangyayari nang pumasok ang kanyang asawang si Mark, nagkomento sa kanyang damit at nagmumungkahi na magpalit siya ng mas gusto nito. Sa paghahanap ng larawan sa kanyang kamay, pinayuhan siya ni Mark na madaragdagan lamang ang kanyang pagkabalisa. Ipinaliwanag niya na nasa kanya ang kanyang file dahil ang parol ng kanyang umaatake ay binabawi. Tinatanong ni Emma kung hindi niya nakalimutan ang pagiging isang district attorney sa halip na isang abogado na tumutulong sa mga taong tulad ng kanyang attacker na makaalis sa kulungan. Sumagot si Mark na mas gusto niya ang mas mataas na sweldo. Sabay silang sumakay sa elevator at sa susunod na palapag, sinamahan sila ni Tom. Ikinwento nila kung paano unang nagkakilala sina Emma at Tom na magkaiba ang pag-alala ng bawat isa sa mga detalye. Mamaya, lumabas ang mag-asawa para sa kanilang anniversary dinner. Si Emma ay wala sa mood para sa dessert. Ngunit si Mark ay nag-order pa rin ng isa para sa kanya. Binigyan siya nito ng bakal na kwintas dahil ito ang anibersaryo ng kanilang bakal. Habang sila ay kumakain, napansin nila ang isa pang mag-asawa na nakikipag-ugnayan, at sinabi ni Mark na si Emma ay dating kasing saya ng babaeng iyon. Ibinigay ni Emma kay Mark ang kanyang regalo, isang pares ng mga tiket sa Super Bowl, ngunit hindi niya ito gusto. Isinuot sa kanya ang kwintas at binati siya ng maligayang anibersaryo. Pumunta si Emma sa washroom. Kung saan naririnig niyang umiiyak ang bagong kasal, sinabi sa kanya ni Emma na dahil lang sa tinanggap niya ang proposal, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang ituloy ang kasal. Binutukan siya ng babae, ngunit binabati pa rin siya ni Emma. Sa pag-alis nila sa restaurant, nakita ng server ang mga Super Bowl ticket na naiwan bilang tip. Nang nasa labas, sinabi ni Mark kay Emma na mayroon siyang isa pang sorpresa. Maya-maya ay nagmamaneho sila sa isang lugar na nakapiring si Emma. Siya ay nababalisa at sinubukang tanggalin ang piring, ngunit pinigilan siya ni Mark. Tinanggal ni Emma ang piring nang makarating sila sa kanilang lake house na inihanda ni Mark kanina. Naniniwala siyang maaari nilang muling buhayin ang kanilang kasal doon. Sa loob, nakita ni Emma ang isang mensahe sa mesa na may mga panata sa kasal. Sinusundan niya ang mga pahiwatig ni Mark sa paligid ng bahay, na dinala siya sa isang madilim na silid na puno ng kanilang mga larawan at isang record player na handa nang gamitin. Nang marinig ni Emma ang musika, nagsimula siyang tumawa at tumungo sa ikalawang palapag upang hanapin si Mark. Natagpuan niya siya sa kanilang kwarto, naghihintay sa kanya na may dalang champagne. Humingi ng paumanhin si Mark sa hindi pagiging mabuting asawa at sinabi nitong anibersaryo ang unang hakbang sa pagsasaayos ng kanilang pagsasama. Sabay silang natutulog. Kinaumagahan, nagising si Emma na nanlamig at mabilis na napagtanto na ikinadina ni Mark ang sarili sa kanya. Nagalit siya, at tumalikod si Mark at nagpakamatay. Tinulak siya ni Emma, at pareho silang nahulog sa kama. Nagpanik siya at nagsimulang hilahin ang kadena. Pagkaraan ng ilang sandali, huminahon siya at kinaladkad ang katawan nito sa landline, ngunit patay na ito. Nakita niya ang baril at sinubukang barilin ang kadena, ngunit wala na ito sa mga bala, kaya ibinaba niya ito sa ilalim ng kama. Pagkatapos, kinaladkad niya ang katawan nito sa aparador at nakita niya ang kanyang damit pangkasal na nakasabit doon. Sa likod nito, nakahanap siya ng ligtas. Maya-maya, nakita niyang suot ang dagwang sando ni Mark at hinihila ang katawan nito sa damit. Sinubukan niyang hilahin siya pababa ng hagdan, ngunit pareho silang bumagsak. Sa kusina, natuklasan ni Emma na nilubog ni Mark ang kanyang telepono sa tubig na naging walang silbi. Naghanap siya ng talon sa kusina ngunit wala siyang makita. Sa wakas, tiningnan niya ang basurahan at nakita ang mga susi ng kotse ni Mark. Sumunod, makikita siyang suot ang kanyang damit at kinakaladkad ang katawan sa may nyebe na daan patungo sa sasakyan. Pagdating niya doon, pumasok siya sa loob at pinaandar ang sasakyan.
Tumatakbo ito ng ilang saglit habang pinapainit niya ang kanyang mga kamay, ngunit pagkatapos ay huminto ito dahil sinipsip ni Mark ang gas. Ang radyo ay may kasamang recording tungkol sa kanya na nagsasabing alam niya ang tungkol kay Tom. Hinatak ni Emma ang katawan pabalik sa bahay at nilinis ang dugo nito sa mukha. Napansin niya ang kwintas na ibinigay nito sa kanya sa salamin at pilit itong inaalis ngunit hindi niya ito matanggal. Pagkatapos, tinitingnan niya ang basement para sa mga kasangkapan ngunit wala. Kinaladkad niya ang katawan sa itaas, nagpa siyang tumakas. Pagkalabas ng basement, may narinig siya sa madilim na silid. Ito ay isang babae. Ang lahat ng mga larawan sa loob ay ngayon nila ni Tom, pati na rin ang isa sa kanyang post-attack. Lumingon siya upang makita ang isang malaking mugshot ng kanyang attacker. Pumunta siya sa record player at nakikinig sa isang recording ng kanyang asawa na nag-interview sa kanya pagkatapos ng pag-atake, bago sila ikasal. Si Emma ay may flashback sa pag-atake. Biglang may narinig siyang sasakyan sa labas at may papalapit sa pinto. May kumatok, at mabilis niya itong nilock. Si Tom ay nasa pintuan, sinabing natanggap niya ang kanyang mensahe na humihingi ng tulong. Nakita niya ang dugo sa kanyang kamisete, at sinabi niya sa kanya na hindi siya nagpadala ng anumang mensahe. Binuksan ni Emma ang pinto at ikinwento ang pangyayari. Ipinaalam sa kanya ni Tom na ang buong karera ni Mark ay nasa bingit ng pagkasira. Tinatanong niya kung nakipag-ugnayan na siya sa pulisya at pagkatapos ay sinubukang bigyan siya ng legal na payo na binabalangkas ang kabigatan ng sitwasyon. Iginiit ni Emma na si Tom ay dapat pa ring tumawag ng pulis dahil hindi na niya kayang mag-isa ang pasanin. Nang lumabas si Tom upang kunin ang kanyang telepono mula sa kotse, napansin nilang may paparating na sasakyan. Iniisip ni Emma na dapat silang tumakas, ngunit tiniyak ni Tom na kaya niyang pamahalaan ang sitwasyon at inutusan siyang i-lock ang pinto. Habang humihinto ang sasakyan, isang lalaking nagngangalang Jimmy ang lumapit kay Tom na sinasabing naroon siya upang ayusin ang isang sirang tubo. Nag-aalok si Tom na bayaran si Jimmy ng halagang kikitain sana niya para sa pag-aayos at ginawa iyon, ngunit pinilit ni Jimmy na pumasok para gamitin ang banyo. Nang mariin siyang tinanggihan ni Tom at hiniling na umalis, nagtago si Emma. Biglang, isa pang lalaki ang lumabas sa kotse at sumulong kay Tom. Sinaksak siya. Ang pangalawang lalaki, si Bobby, ay unang pumasok sa bahay at iniskan ang lugar. Agad siyang nakilala ni Emma bilang kanyang salarin. Nag-react si Jimmy nang may pagkabalisa dahil sa nakamamatay na pinsala ni Tom at humingi ng paumanhin nang mamatay si Tom. Nakiusap siya kay Bobby na umalis, ngunit pinaalalahanan ni Bobby ang kanyang nakababatang kapatid na kailangan muna nilang hanapin si Emma. Hinahanap siya ng dalawa. Napansin ni Bobby ang kaguluhan sa kwarto at natuklasan ang ligtas. Pinagmamasdan ni Jimmy ang madugong daanan sa loob ng bahay. Kinaladkad ni Emma ang katawan patungo sa bangka, ngunit nakita ni Jimmy ang landas at nag-aalangan na sinundan ito. Nagawa niyang maipasok ang katawan sa shed at nakahanap ng propeller ng bangka. Pinutol ni Emma ang kamay ni Mark upang makalaya sa kanyang mga tanikala nang papasok si Jimmy sa shed. Nagtago siya bago siya makita. Hinanap niya ang lugar at, nang makita ang bangkay, tumakbo pabalik sa bahay para sunduin ang kanyang kapatid. Pareho silang bumalik sa shed ngunit natagpuan lamang ang bangkay. Nakatago si Emma sa ilalim ng bangka, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kinilala ni Bobby si Mark bilang ang taong nagtatrabaho sa kanila at sinabi kay Jimmy na kailangan nilang hanapin siya para makuha ang code ng safe. Umalis sila, at ginamit ni Emma ang kanyang damit para itali ang kanyang mga paa, pagkatapos ay hinanap ang gasolina ng bangka. Bumalik ang magkapatid sa bahay. Sinabi ni Jimmy kay Bobby na hindi nila mabubuksan ang safe at nangangailangan ito ng fingerprint at kombinasyon. Hinahakot ni Emma ang gasolina papunta sa sasakyan ng muntik na siyang mahuli ni Jimmy, na papunta sa shed para kunin ang katawan ni Mark. Nakuha niya ang gasolina sa kotse at sinimulan itong pampang. Nakarinig si Bobby ng ingay mula sa garahe at pumunta siya para mag-imbestiga. Narinig siya ni Emma na papalapit at nagtatago sa tamang oras. Pagpasok niya, nakita niya ang gasolina ngunit hindi siya. Nakikinig si Emma sa mga yabag mula sa ilalim ng sasakyan. Kapag ang mga gulong ay pumutok, siya ay nagmamadali sa bahay, na halos mahuli ni Jimmy. Nakarating siya sa basement, kasama si Bobby sa likuran. Si Emma ay nakulong sa hagdan kasama si Bobby sa basement at si Jimmy sa pintuan. Habang papalapit sila, nagset siya ng alarm ng kotse para makaabala sa kanila. Habang sinusuri nila ang kotse, pumasok siya sa loob at nagpaalam kay Tom. Nagtatalo ang magkapatid sa labas. Ngunit hinikayat ni Bobby si Jimmy na dapat nilang tapusin ang kanilang gawain, na nagmumungkahi na si Emma ay nasa bahay pa rin. Pagpasok nila, napansin nilang kinuha niya ang Amerikana at sapatos ni Tom.
Si Bobby ay umakyat sa itaas upang mag-imbestiga, habang si Jimmy ay nananatili sa pangunahing palapag. Sa itaas na palapag, narinig ni Bobby ang isang tunog sa attic at sinundan ito, sa pag-aakalang natagpuan na niya si Emma. Nagulat siya at natamba siya. Si Jimmy, nang marinig ang kaguluhan, ay nahanap si Bobby, ngunit sinaktan din siya ni Emma at ikinulong siya sa isang silid. Tumakbo si Emma sa kotse ni Tom, ngunit naabutan siya ni Bobby. Nagagawa niyang tumawag ng pulis, pero maikli lang ang tawag. Sinabihan ni Bobby si Jimmy na magdala ng katawan mula sa itaas, pagkatapos ay pinaalis si Emma. Nagkamalay siya, nakakadena kay Mark. Sinubukan ng magkapatid na buksan ang safe, ngunit iginiit niya na hindi niya alam ang kombinasyon. Hinawakan ni Bobby si Emma at ipinaalam sa kanya na ang kombinasyon ay ang araw na nag-propose si Mark sa kanya. Nag-aalangan siyang ibunyag ang petsa, sa takot na papatayin siya nito pagkatapos. Nagbanta si Bobby na puputulan ang kanyang mga daliri sa paa, ngunit si Jimmy ay namagitan, sinusubukang pigilan siya. Itinulak ni Bobby si Jimmy at nakita niya ang baril na binitawan ni Emma. Itinutok niya ito sa kanyang kapatid, inutusan itong umatras at iwanan ang kutsilyo, pagkatapos ay tumayo sa tabi ng ligtas. Nakipagkasundo sina Jimmy at Emma. Ibibigay niya sa kanila ang kombinasyon sa sandaling bitawan siya ni Jimmy mula sa cuffs. Matapos siyang palayain ni Jimmy, kinaladkad ni Bobby ang katawan ni Mark sa safe, gamit ang fingerprint ni Mark at ang kombinasyon para buksan ito. Nakakadismaya, ang inaasahang mga brilyante ay wala sa loob. Sa halip, mayroong isang lagari at isang mensahe na nagsasaad ng kanilang lokasyon. Napagtanto nilang nasa kwintas ni Emma ang mga brilyante. Sinubukan ni Jimmy na buksan ang kwintas, ngunit naiinip si Bobby at nagmungkahi na putulin ang ulo ni Emma upang makuha ito. Hinawakan niya ang baril at pinabagsak si Jimmy, ngunit sa pagtatangkang barilin si Emma, natuklasan niyang walang laman ang baril. Inabot ni Emma ang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ni Bobby. Tinangka ni Jimmy na makialam, na humantong sa isang pakikibaka kung saan itinulak siya ni Bobby sa isang subaita ng Amerikana, na aksidenteng napatay siya. Galit na galit, sinisisi ni Bobby si Emma at inatake siya. Nagagawan sila, at sinaksak niya ito sa binti. Naiwasan ni Emma ang kanyang susunod na strike, kumuha ng mabigat na tool, at hinampes siya nito. Nakatakas siya, at nauwi si Bobby kay Mark sa pagkakataong ito. Bumaba si Bobby sa hagdan, pinayagan si Emma na tumakas papunta sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sinimulan niya ito at pinaharurot si Bobby at iba pang mga sasakyan na humaharang sa kanyang dinadaanan. Nang hindi makalusot, bumalik siya sa garahe, nasagasaan si Bobby. Nawalan siya ng kontrol, bumagsak siya sa bangka. Hinabol siya ni Bobby at nakita siyang gumagapang sa yelo. Kinaladkad niya ang katawan ni Mark ngunit naabutan niya si Emma. Muli silang nag-away, at sinaksak siya nito. Nabasag ang yelo, nahuhulog silang lahat sa nagyayelong tubig. Kinuha ni Emma ang kutsilyo sa balikat ni Bobby at pinawalan siya ng kakayahan, pinalaya ang sarili. Lumalangoy siya sa ibabaw ngunit nagpupumilit na makalusot sa yelo. Desperado, sinaksak niya ang yelo mula sa ibaba, sa kalaunan ay lumusot at umakyat palabas. Pagbagsak sa yelo, tinanggal niya ang kanyang singsing at itinapon ito sa tubig. Sa di kalayuan, naririnig niya ang papalapit na mga sirena ng pulis. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.